find myself in battles won, where I've been blessed beyond measure, and by His strength alone Purihin po I ang Diyos overcome. sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Hallelujah! Hallelujah! I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. Hallelujah! In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Ako po'y bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang gabi. Purihin po natin ang gabi ng Diyos. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Praise God! Kamusta na po kayo? At tayo po ngayon ay muli pong nagbabalik online para sa atin pong Wednesday Bible Studies. It's already June 3, 2026. Wednesday po ng gabi ngayon at ako po ay bumabati po muli sa inyo ng isang magandang gabi po. San man tayo datnan, san man tayo naroroong lugar, patuloy ho na ipapahayag natin ang salita ng Diyos sapagkat ang Diyos po ay mabuti. Kulang na nga lang po na ibigay natin at ilaan natin ang buong buhay natin sa Kanya. God owns everything in our life. Our career, our health, our wisdom, our promotion. Kaya huwag tayong manghihinawa o maglingkod sa Panginoong Diyos. San man tayo datnan ng pangangaral ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy po ang ating pangangaral. Kaya tayo po ay nagbalik na noon pong nakaraan pong Sabado po ng gabi at ako'y nagpapasalamat po sa mga prayers ninyo at naging matagumpay po ang atin pong mga lakad
doon po sa Gensan, kung saan ako po'y tumungo sa branch po namin ng University of Santo Tomas doon. Bumaba po sa Sarangani Province at kahit tayo po talagang milya-milya po ang layo, ay sa habag at awa ng Panginoong Diyos na ipagpatuloy natin na patuloy po na i-broadcast ang Bible studies natin. Live po yon sa Sarangani at ang feedback pong narinig ko ay napakalinaw daw po naman. Kaya salamat po sa Diyos at hindi na antala po yung ating pagbo-broadcast kahit nandun po tayo sa pinakailalim po ng Pilipinas. Pagkadating po natin ng alas 8 ng gabi, patuloy po kinabukasan ay na-meet po natin ang lahat ng mga taga-Puray Christian Church. Kasama ko na nga hong pangunahin po na binabati po sa gabing ito ang mag-asawa po si Marlo at saka si Demalyn Narce. Kamusta po kayo? Very active po sila, nasa likuran po sila ng atin pong Puray Christian Church nung tayo'y nangaral po at nakakagaan ng loob nung nakita ko si Marlo at nakita ko si Demalyn, yung mga kapatid natin ho na matyaga palagi pong nanonood at nakikinig po ng Word of God. Gayun din naman po ay binabati ko po ang lahat po ng mga nagtapos, ng mga estudyante mula po elementarya, high school, senior man o junior high school hanggang kolehiyo po, sa pagpaparangal na ginawa po natin noong pong linggo. At sa habag at awa ng Panginoong Diyos, tayo po'y nakaakyat kasama po ang ating mga kapatiran, sila Sister Irma, sila Sister Odi, Sister Malu, ayan po sila Crisel, kasama natin si Samantha. Makyat po kami at napakaganda po ng nangyari. Dahil for the first time po, nabigyan po namin sila ng mga medalya, ang mga graduate na estudyante natin bilang pagpaparangal din naman po sa lahat ng mga nagtapos po ng kanilang edukasyon. Tayo po ay educator, ako po ay teacher po, nagtuturo ng 27 years na at napakahalaga sa akin po dahil pati ang ating Panginoong Hesukristo po is the greatest teacher of all. Kaya pinararating ko po ang aking taos-pusong pagbati kay baby girl. Ayan po, nandyan po si Jenny Rose Berdin. Magandang gabi sa iyo. At kasama po si Ate Sally. Nandito po si Rosalie Hordan Tagal o si Ate Sally yan. Si Sister Baby, salamat po sa prayer ninyo at malusog po at maayos akong nakabalik. Nakapag-enjoy din po. Doon pala po sa Sarangani, pagka sinabi po nung boatman ho doon, nung bangkero, tumalon. Dahil mababaw lang, 20 feet pala yung lalim. Buti hindi po ako nalunod. Marunong naman po tayong mag-floating Kaya maraming salamat din po sa prayer nyo, Sister Baby, kay Brother Larry at sa lahat ng mga anak po ninyo. Si Sister Minda, magandang gabi po sa inyo. Kasama din po si Sister Corazon Magno. Ayan po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko rin po si Sister Mila Felipe. Good evening po sa inyo at nakakasama po natin every morning po si Sister Mila. At natutuwa po ako dahil kahit na morning po ay very clear po yung ating panalanginan kahit nandun po tayo sa Sarangani at Gensan. Nag-enjoy po ako talaga doon dahil napakamura ng bilihin at napakaganda po ng mga tanawin. Si Nanay Soli po ay atin pong masugid na tagapanalangin. Thank you po sa pangangamusta palagi, Nanay, sa panonood sa mga story po at nasa subaybayan po ni Nanay Soli. Si Sister Crisel Raduvan po, magandang gabi po sa inyo, At pagpalain po kayo ng ating dakilat mapagpalang Diyos. Ito po, nakabalik na po tayo mula po sa Gensan. At kanina ho'y sinamahan ko ang aking mga colleagues po, ang aking mga kasamahan pong mga teacher bilang pinuno ho nila sa departamento po ng kasaysayan sa amin naman retooling program. So umikot po kami ng Maynila kanina, nandyan po kami kanina sa Valenzuela at tinignan namin po yung mga museo po doon. At pagkatapos naman po sa Chinatown, nag-enjoy na naman din po kami, kabahagi ng aming training at ng amin pong field trip para sa mga faculty members. Pagpalain din po si Brother Nel, Sister Crisel sa panalangin ninyong mag-asawa. Kay Ate Emmy, thank you po at hindi nyo pinababayaan po yung panggabing panalangin ni Brother
Greg, salamat po sa prayers ninyo at hindi po kayo nakakalimot po. Ayan do. Andito rin po si Sister Jessa Tagal. Magandang gabi po sa lahat po ng mga kapatid. Sister Alice, good evening po, at kay Brother Jimmy. Live po tayo ngayon. Kasama po, ayan po mga kapatid natin, si Maribel Raybuenan po. Ayan, kamusta na po? Sister Belinda rin, kamusta rin po? At of course, Sister Irma, at saka si Sister Odi, palagi po yan every morning, hindi nawawala, kasama natin sa ating prayer meeting. At si Georgie, ayan, yun. So we continuously pray for you, Georgie. Sana natanggap mo yung mga message ko na pinadadala sa chat, dahil may mga mahahalaga na mga pinararating na mensahe ay hindi yata po nasisin ni Georgie. Ayan, kaya hopefully po makita mo yung good news na nandoon sa chat room. Dahil mahalaga po minsan basahin din natin po yung mga messages. Kaya magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatiran. Nandiyan na rin po si Brother Jimmy. Kung ako po kakamustahin nyo, punong-puno po tayo ng kagalakan, punong-puno tayo ng kalakasan in Christ alone. Ayan. Andito rin po yung aking kinasal, Sister Danica. Ayan po, si Danica Narce. Good evening po sa inyong lahat. Very warm welcome po yung pagtanggap nila sa akin at natutuwa po ako dahil habang nagpipreach po ako doon po sa Puray Christian Church, tinatanong ko po sila kamusta po yung pag-Bible studies natin sa Sarangani? Sabi ni Pastor Elmer, ay klarong-klaro pastor, walang kaproblema po. Kaya talagang hindi pwede maging dahilan po yung distance na Diyos ang gagawa talaga ng pagkakataon na maipahayag pa rin ang kanyang salita. Diyos ang gagawa po at mag-aayos ng schedule natin dahil pagka binigay mo po buong buo sa Diyos, hindi ka pwedeng pigilan ng trabaho, ng schedule mo at ng yung kalusugan na sasabihin, ay manghihina ka na. Tatandaan nyo, ang kalakasan po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ang siyang nagbibigay po ng maayos na kalusugan, ng maayos na espiritual na pamumuhay, ng maayos po na pagpaplano. Kaya muli ho ay binabati ko kayong lahat na awa po'y nasa magandang kalalagayan po kayo. Yan. Kaya tayo po ay mayroon pong mahalagang tatalakayin po ngayong gabi. At gaya nga ho ng sinabi ko sa inyo, live nating gagawin po ito saan man dako tayo matungo. kahit sa gitna ho tayo ng sa gitna ho tayo ng bukirin, o kaya ho sa gitna tayo ng isa pong mapunong lugar, continue nating ipapahayag ang salita ng Diyos. Basta may internet, basta may basbas ng Diyos, hindi maaantala ang pagpapahayag ng salita po ng Diyos. Ayan. Salamat nga po pala sa mga kapatid natin sa Puray. Hindi ko na ho kayo napasalamatan doon po sa mga mangga po na yung Indian mango po ay napakasarap po. At gayon din naman po yung mga talong. Yung talong ho, tinorta ko ho kanina at yun yung umagahan ko po. Salamat sa mga saging ho, nahinog na rin ho. At salamat din naman po doon sa Indian mango. Masarap po isawsaw sa alamang. Kaya taos-pusong pasasalamat po sa Diyos, sa buhay po ng mga kapatid natin sa Puray, sa pamumuno po ni Pastor Elmer, ni Sister Leia, at ng lahat ng mga mahal nating kapatirang naroroon po. Kaya muli ho, tayo ho ay may mahalagang tatalakayin. Siguro lang ho, recap po, no mga napag-aralan po natin. Tinalakay natin, kung inyo pong naaalala, unang-una po, tinalakay natin yung pong mga taong namatay na binuhay ni Kristo at ng kanyang mga alagad. Andyan po yung pinaka talagang dramatic na pagbubuhay, si Lazaro, na si Kristo ho mismo ang gumawa ho ng himala ng pagbuhay sa kanya. Nandyan din po yung pong anak ni Jairo, naalala niyo po yung Jairo's daughter, na binuhay ng Panginoong Jesucristo para palakasin ang kalooban natin. Maski mamatay tayo, pag nanalig tayo kay Kristo, kayang-kaya niya tayong buhayin. Napanood nyo rin po siguro, at napakinggan natin yung pong ating pagtatalakay tungkol po kay Eutico. Siya po yung nahulog mula po sa ikatlong palapag dahil natutulog, pero ang disipulo po ni Kristo ang siyang nagbangon sa kanya at siya po ay nagbalik ng kanyang buhay. At nung nasa Sarangani tayo,
napag-aralan natin ang tungkol po sa buhay po ni Tabita o si Dorcas po, na sa pamagitan naman po ni Pedro, nabuhay niya po, no? Nabuhay niya ito pong namatay po na ito. Ayan. Yan po. So atin pong ginigreet po si Brother Chito Dumagit. Kamusta na po? Namimiss ko na po kayo. Si Joria Manuel, yan, na-awardan din po si Joria bilang graduate po sa kolehiyo. Magandang gabi. At saka si Alma, ayan. Si Janelle po kanina, yung apo po ni Pastor Elmer po ay nangangamusta. Sabi ko, Ining, kamusta ka na? Kaya nakakatuwa, no? Basta hawak nila yung kanilang cellphone, kinakamusta nila yung kanilang pastor. Yun ho. Kaya sa gabi po na ito, may isa pa tayo na hindi pa natatalakay tungkol po sa pagbuhay ni Kristo doon po sa mga taong namatay. At ito po ay may kinalaman sa binuhay na anak ng biyuda. Ayan po. Yun po yung tinatawag nating anak ng biyuda sa lugar ng Nain. Sa Nain. Ano ho? Diyan po binuhay ito pong anak ng biyuda po na ito. Kaya ano-ano kaya yung mga bagay na naman pong matututunan natin, ano ho? Baka po sa palagay ninyo, ay pastor, alam ko na yan, si Kristo'y bumubuhay. Ay, alam ko na, pastor, yan, si Kristo may-ari ng pagtibok ng puso natin eh. Pero ho, lawakan natin ang atin pong mga pag-iisip, ang atin pong lahat ng mga puso, at tignan natin po, may mga nakapaloob na aral dito na nung ipinapanalangin ko, pinakita po ng banal na espiritu, ito ang ituro mo sa mga kapatiran. Bilang kabahagi po ng atin pong kasapatan kay Kristo, no? Yun pong sa doon ay sa kamatayan ni Kristo, at tinatalakay nga ho natin ang mga bagay na ukol po sa kamatayan ni Kristo at sa kamatayan din naman ng isang tao. Ano po ang kakahinatnan nito? Kaya po sa gabing ito, atin pong tatalakayin ang isa na naman pong namatay na binuhay, at ito ay walang iba kundi ang binuhay na anak po ng biyuda. Pero bago po tayo tumungo dito po sa maganda at exciting na naman pong pag-aaralan natin, tayo po ngayon ay muli pong dumako sa panalanginan upang pasalamatan natin ang dakilang Ama sa lahat. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa kalakasan, salamat po sa enthusiasm po at sa patuloy po na kagalakan, paglingkuran ka, pasalamatan ka, at ihatid ang iyong banal na salita saan man dako po ng Pilipinas, saan man pong lugar, kahit na anong oras. Basta niloloob mo, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kapahayagan po ng iyong mga banal na salita. At sa gabi po na ito, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa lahat din po ng mga natapos na activities, sa mga kasamahan ko po na akin pong pinamunuan upang sila po ay maturuan din sa museum management po, dyan po sa Pio Valenzuela Museum po ng Valenzuela City, at gayon din naman po dito po sa Chinatown Museum po dito po sa may Binondo. Salamat po sa isang buong hapon ng kagalakan po ng pagsisilbi sa akin pong mga kasamahang guro, at gayon din naman po, Panginoon, hindi ko pwedeng kaligtaan ang inyo pong banal na gawain na hindi ipahayag po ang banal na salita na ito, dahil ang mga pagpunta na ito, ang lahat ng mga gawain na ito ay kaloob mo lamang po. Pag binawi mo, Panginoon, anytime, wala na. Pero ikaw ang prioridad ng buhay ko. Maging sa panalanginan sa umaga, Panginoon, hindi pwedeng hadlangan ng anuman pong trabaho, ng anuman pong oras, o kaya anuman pong mga pagkatakot po sa maaaring maging consequence po ng pag-uuna sa iyong gawain. Dahil ikaw ang inuuna namin, Panginoon, alam ko po, patuloy na bababa po ang inyong pag-iingat, patnubay, gabay, lalo na po ang mga pagpapala. At kami nagpapasalamat, unang pagpapalang hinihiling po namin ngayong gabing ito ay patuloy niyo po kaming mapatawad, malinis at mahugasan po sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Kaya Ama, maraming salamat po, at hindi niyo po kami pinabayaan. Ito po, Panginoong Diyos, ang amin pong taos-pusong pasasalamat. Ano man po ang aming nagawang pagkakamali, kasing puti po kami ng niebe ngayon, kasing puti po kami ng bulak ngayon, dahil ang inyo pong pag-ibig ay patuloy na bumababa at nag-iingat po sa amin. Kaya Ama, maraming salamat po. Ikaw ang amin pong kalakasan, gabay at patnubay, at ito po ang aming pagsusumamo at panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Lahat po tayo ay magsabi po ng Amen. Praise God.
Pakilagay po natin sa baba ang salitang amen. Ayan na po. Binabati ko rin po si Sister Belinda. Magandang gabi po sa inyo. Salamat din po sa mga pagtutunghay po nila sa mga activities and stories natin. At kay Pastor Elmer, salamat ng marami po. Inaasahan namin ang pagdalo po ninyo ngayon pong June 7. Kasama po ang mga opisyal ng Puray Christian Church. At yung 5 pong babautismohan, may activity po tayo, hindi lang po meeting. Kung hindi pagkatas ng meeting, akin pong babautismohan ang mga 5 po nating kapatid. Yan. Magandang gabi po kay Sister Linda Soriano. Magandang gabi po kay Jason Cruz. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kapatid. Ayan. Kaya meron tayong magandang tatalakayin ngayon. At ito po ay may kinalaman po sa isa na namang patay na binuhay po ni Kristo. At ito po ay matatagpuan natin dito po sa aklat po ng Lucas. Kung tayo po ay may mga Biblia o kaya po ay pwede ninyong palakihin yung mga screen ninyo, matatagpuan po ito sa Lucas 7:11 hanggang 16. So dalawa po ang akin pong ginawang slides dito kasi medyo po mahaba-haba lang ng konti. So kung kayo po ay naririto na po sa atin pong screen o kaya po ay napapanood po ninyo, allow me to read Luke chapter 7 verse 11 to 12. Ayan. Sabi po ng Lucas 7:11 hanggang 12, pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Dito po sa Lucas 7 at patuloy naman po sa 13 na po, sa 13 hanggang 16. Nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay kaya't sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." Verse 14, nilapitan niya at hinipo ang kabaon at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Ang sabi ng verse 15, bumangon ang patay at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos at ang sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta, dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Napakagandang istorya kung paano na kayo po ay nabighani na, kung paano po binuhay ng ating Panginoong Diyos. Ito pong si Lazaro, kung paano po nabuhay ang anak po na babae naman ni Jairo kahit na namatay na. At gayon din naman po, hindi na si Kristo ang bumubuhay, mga alagad na po niya. Si Pedro, nang binuhay po ang nahulog na si Eutico mula po sa 3rd floor. Habang nakikinig ay nakatulog, nahulog sa 3rd floor po ng kanyang pinakikinggan na salita ng Diyos. At gayon din naman po ang nangyari kay Tabita o kay Dorcas, na nilinis na yung katawan, nilagay na po sa taas na bahagi ng kanyang bahay upang paglamayan dahil naimbalsamo na. Pero pinabangon po ni Jesus. Gayon din ang matutunghayan natin ngayong gabi sa pag-aaral na ito na ipinapakita din naman po ngayon ano po yung kahalagahan, mga kapatid, na ito pong pagkakabuhay po dito po sa anak ng byuda ay may itinuturo at ipinapakita sa atin. Muli basahin lang natin. Ang sabi po dito, pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, ay may isang lalaking namatay na dala ng mga tao papunta sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak ng lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon ang kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, "Huwag kang umiyak." At nilapitan niya at hinipo ang kabaon na tumigil ang mga may pasan nito. At sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Bumangon ang patay at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos
ang sabi nila, dumating na sa atin ang dakilang propeta, dinalaw na ng Diyos ang kanyang bayan. Praise God. Napakaganda, no ho? Dumating na sa atin ang propeta, dinalaw na ng Diyos ang kanyang bayan. Biruin niyo po, nandoon na po, hawak-hawak na. Ako po'y nakaranas din po nung namatay po ang aking ama eh. Karga-karga po namin yung kabaon, syempre ilalagay na po sa huling hantungan. Pero pinatigil ni Jesus dahil nahabag po siya doon po sa nanay, ano ho? Kasi nakikita niya ho yung byuda, ay iyak ng iyak. Kaya ho, hinawakan ni Jesus yung kabaon. Ibig sabihin ho, nandoon na po sa casket, nandoon na po sa kabaon, patay na talaga po yung anak. Pero ang sabi po ni Kristo, binata, bumangon ka. At sa laking gulat po ng lahat ng mga nakasaksi, ang binata po'y nagsalita at bumangon at nabighani po ang lahat. Sabi nga ng mga tao, dinalaw na tayo ng propeta, naririto na dinalaw na tayo ng ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sa mga istorya na ito, meron pong muli tayong mapupulot na mga aral na sana po ay kapulutan po natin ng mga mahahalagang ehemplo. Una po sa lahat, dito natin makikita sa araling ito, no, ho, sa ating expository Bible studies, na ang pakikisalamuha ho'y nagdudulot ng pagkakataon. Yung ating pong fellowshipping, it is an opportunity. Opportunity ho. Ang pakikisalamuha natin ay nagdudulot ng pagkakataon. Di ba palagi nating tinuturo? Bakit kaya utos ng Panginoon sa Hebrews 10:25 na huwag ninyong kalimutan ang mga pagkakatipon na kagaya nito, na tulad ng ginagawa ng ilan sa inyo, no? Sapagkat yamang alam natin na malapit na ang pagdating ni Kristo. Bakit kaya? What seems to be the importance of fellowshipping? Uulitin ko po, nagbibigay po ng oportunidad ang atin pong pakikisalamuha. Sa paanong paraan? Tignan niyo po, babasahin ko po. Sabi ng Luke chapter 7 verse 11 to 12. Ayan. Sabi po dito ng aklat ng Lucas sa 7:11 hanggang 12. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang mga napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito'y kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nasa saang lugar po si Kristo? Mula Galilea, mula po sa Israel, nagpunta ho siya sa isang maliit na bayan po ng Nain. At doon nakita niya napakaraming tao. At doon, there is an opportunity to speak the gospel. There is an opportunity to preach the word of God. And the greatest thing that God can do at that time is to initiate His greatest miracle. At yung pong mirakulo na yon ay buhayin po ang isang physically po, no? Physical na patay na bangkay. Kaya po ang mga pinatutunguhan natin, especially po kung tayo po ay tumutungo po sa iba't ibang lugar, pumupunta po kung saan meron pong maraming tao. Ang pakikisalimuha ho'y nagdudulot ng pagkakataon. Ano ang klaseng pagkakataon? Pagkakataong ipahayag natin ang magandang balita, pagkakataon po na tayo po ay makapanalangin, pagkakataon po na makagawa tayo ng kalooban ng Diyos, pagkakataon po na atin pong mapapurihan at masamba si Kristo sa kalagitnaan ng mga tao. Ulitin ko po, saan po nagpunta si Jesus? Sabi rito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya mga alagad at ang napakaraming tao. At dito ho, sa verse 12, nakikita nyo po, naka-highlight sa kulay blue, napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Bakit ba kung nasa saan maraming tao, kailangang naroroon kayo, pastor? Kung halimbawa ho, may mga kapatid tayo, ang mga kamag-anak ay namatay, o naimbitahan ho tayo na magpahayag ng Diyos po, mag-initiate ng service. Bakit ho naroroon? Ang pakikisalumuha ho natin, ano ho, kung minsan nga po ay malayo na nakamag-anak, nare-request po tayo na pwede po ba tayo mag-conduct po ng service sa patay. Ayan po, andyan po si Sister Alice, ang head po ng ating necrological ministry.
at tatawagan po namin yung mga brigada. Sister Alice, tawagan mo ang music ministry. Sister Alice, tawagan niyo po ang atin pong mga kapatira na gustong sumama at makiramay. Pakitawagan din po ang ating treasurer para po sa Abuloy. Pakitawagan po ang ating pong mga kapatid para makapag-extend ng tulong po at ng presensya nila. Bakit po ginagawa natin po na paraan po yon? Makasalamuha. Pastor, pagod na ho kayo galing pa ho kayo sa trabaho. Pastor, ang layo ng lugar nyo, Quezon City, pupunta pa kayo ng Antipolo. Naalala ko po, may kapatid po tayo na ang kamag-anak po ay namatay ng Antipolo. At kahit malayo yung kapatid, uulitin ko ho, ang pakikisalamuha po, no, is an opportunity. Ang pakikisalamuha po ay isang paraan po na mabigyan ka ng pagkakataon. Pagkakataon na ano po, i-share ang Word of God. Gumawa ng kabutihan. Mag-abot ng tulong sa nangangailangan at madama po nila ang inyong pag-ibig. Gaya po ng iniutos ni Kristo. Saan po nagpunta si Jesus? Ang sabi po dito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Ang Nain po ay napakaliit na bayan kumpara ho sa Galilea, kumpara nyo ho sa Judea, kumpara nyo ho sa Israel. Napakaliit lamang siya na bayan. But why is it that Jesus Christ grabbed the opportunity na siya po ay magpunta dito po sa bayan ng Nain at sumama pa sa kanya ang kanyang mga alagad at ang maraming tao? Pag marami ang tao at tayo nakasalamuha, nagdudulot ito ngayon ng pagkakataon na tayo po ay makagawa ng kalooban ng Diyos. Nais ko pong i-share ang isang talata po sa Biblia. Dito na lang po sa electronic Bible. At ito po ay nais ko pong i-share sa inyo. Sabi po dito sa talata po ng Biblia, dito po sa aklat ho ng 1, alam niyo po, yung pong ginagawa ni Jesus, na nagbabayan-bayan siya. Yung mga taong ordinaryo, kinakausap po niya. This is always po a ground for opportunity. It is going to be a fertile ground. Kumbaga ho, ang pakikisalamuha ho ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong makausap ang kapwa, pagkakataon sila'y mahalin, pagkakataon na sila po ay iligtas. A good example of this, dito po sa tinatalakay natin, na ang pakikisalamuha ho'y nagdudulot ng pagkakataon o ng oportunidad, ay matatagpuan nyo ho dito po sa aklat ng Juan. There is this story po, na si Kristo po ay kinausap niya po yung isang babaeng Samaritana rito. At yung babaeng Samaritana, dapat nga ho hindi ho kinakausap ng mga Hudyo. Dapat ho hindi nakakisalimuha ang isang lalaking Hudyo sa isang babaeng Samaritana dahil ang mga Samaritana po ay kinoconsider ng mga Hudyo na maruming mga tao. Hindi po sila dapat pakisalamahuan o kaya po ipakisamahan dahil sila po ay hindi mga piniling tao. Pero in this opportunity, sabi po ng aklat ng Juan dito po sa 4:5 hanggang 9. Tingnan niyo ho. Babasahin ko lang yung encounter ni Jesus Christ dito. In John chapter 4 verse 5 hanggang dito po sa 10, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Ayan. Malapit ito sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. At sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Tingnan niyo po, ang pakikihalubilo, ang pakikisalamuha po ay nagdudulot kasi ng pagkakataon. Ang tanong natin, si Kristo nga ho, di ba bawal sa kanilang makisalamuha? Binago ni Kristo yung batas doon. Ang batas ni Kristo, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo umuusig sa inyo. Kaya kahit yung babaeng Samaritana na yon, ay talaga namang hindi dapat kinakausap at hindi po dapat nila nilalapitan.
nakita ni Kristo ang pagkakataong iyon upang lapitan ang isang tao na sa kanila pong tradisyon ay dapat po ay hindi na po pinapansin dahil mga masasama nga. Pero ipinahayag ni Kristo ang kanyang salita dahil yung pakikisalamuhan niya, yung kapwa niya dito po sa babaeng Samaritana ay naging oportunidad ni Jesus para ibahagi ang kanyang salita. Sabi dito sa verse 10, sa John chapter 4 verse 10, sumagot si Jesus. Kausap niya na po yung babaeng Samaritana. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na siyang nagbibigay ng buhay. Napakaganda kapatid, Minsan po kasi sa atin we cannot see the opportunities wherever we go, different places, pinunta kayo, halimbawa lang in my case po, pinunta po kayo sa Sarangani, at doon po meron naman pong nag-drive sa inyo, di kakamustahin mo po, ano po ang pananampalataya nyo po, ako po ay Muslim, hindi nyo kagad sasabihin po na ay ang Muslim mali yan, hindi ho. Tatanungin nyo po siya, ano ba mga aral po ninyo? Ay kailangan po tayo gumawa ng mabuti. Tama ho yun. Ano pang dapat nating gawin? Tama ho yun. Ayun. Tapos hanggang makapagpalagayan mo na siya ng kalooban po at sa pagkakataon po na iyon, talaga naman hong makita natin po yung kanyang kabutihan at sa pagkakataon po na makita nyo kabutihan, dahan-dahan nyo po pwede pong ipasok na ang salita po ng Diyos. Ayun po. Kaya pwede nyo pong gawin sa pamagitan po ng pagpapanalangin, pwede nyo pong gawin sa pagpapakita ng kabutihan po. Pero wag nyo pong gagawin na nakisalamuha ho kayo at yung pakikisalamuha nyo po ay walang naganap po na pagkakataon para ma-reach out nyo sila, para maipahayag nyo si Kristo po sa kanila. Kaya po maski po yung yung mga nagtitinda po, nakikisalamuha din po ako diyan. Meron po nagtitinda po ng mga fishball at saka po ng mga street foods. Malinis naman po doon sa Jensen, Ayan, di nakakausap nyo po. Kung may trucks kayo, abutan nyo ng trucks. Kung may halimbawa po, kailangan ng panalangin, ipag-pray nyo po. Minsan meron po akong nasakyan po na isang in-drive, na driver. Tapos umiyak po, sabi niya ganon. Alam niyo po, may matindi po akong karamdaman. So sabi kong ganon, alam mo ba, ang Diyos po ang siyang nagpapagaling. Kahit na uminom tayo ng gamot, kung hindi tayo kalooban ng Diyos gumaling, hindi tayo gagaling. Opo, naniniwala po ako doon. Ang pag-asa mo ay Diyos. Gusto mo ba ipanalangin kita? So habang nagdadrive po, nagmamaneho siya, pinagpa-pray ko po. Kasi that is an opportunity. Ang pakikisalamuha po, ulitin ko, ay isang oportunidad upang tayo ho ay makapagpahayag po ng salita ng Diyos. Ayan. Binabati po natin si Sister Bebs. Ate Bebs, pinagpe-pray namin araw-araw si Brother Franklin. At patuloy ho yan, walang humpay yan, alam ng mga kapatiran po. Ganon ko kayo kamahal. Andyan din po si Crisel. Magandang gabi, Crisel. Kasama ko palagi po si Crisel sa lahat po ng mga gawain na kung saan ay kailangan po, ng nagpapaschedule. Yan. Thank you po kay Crisel. Thank you po sa Panginoon sa buhay po ni Sister Aster. Kamusta po sa Middle East? At si Nanay Soli. Ayun lang ho yun. Kailangan we grab every opportunity po na ang pakikisalamuha ho'y nagdudulot ng pagkakataon. Dinala po kayo sa isang probinsya, dinala po kayo sa eroplano, may kasakay kayo sa jeep, there is always an opportunity. Kasi napakaraming tao, nagpunta si Jesus sa isang bayan ng Nain at sumama sa kanya mga alagad at napakaraming tao. At kung maraming tao, oportunidad po ni Jesus ito na mangaral at sa pagkakataong ito, ipakita po ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ayan. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay very clear pa rin ang pagpapahayag natin. Ang pakikisalamuha ho hindi lamang po nagdudulot ng oportunidad o pagkakataon. Kailangan ho ang taglay-taglay ng puso natin yung pagiging mahabagin. Maawa tayo. Hindi pastoro, LGBTQ ho yan eh. Hindi kapatid, hindi ho ganon ang tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos. Kahit na ho yung pong isang tao po ay hindi kayo pareho ho ng paniniwalang politika o kaya ho yung isang tao hindi kayo pareho ng paniniwala pong ng pananampalataya.
Pero ang tinuturo ng Diyos, mahabag tayo lalo na't kung alam natin ang katotohanan. Sabi po dito sa aklat po ng Lucas 7:13, at nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Purihin po ang Panginoong Diyos. Nako. Alam niyo po, yung mga kwentong ito ng ating Panginoon, minsan po nagpapakita po ito ng spiritual ho na kahulugan. Na kung minsan nakikita ng Panginoon, marami po ngayon, maaaring masasaya po ang kanilang mga ngiti. Maaaring sila po ay nabibigyan ng mga panandaliang aliw ng kayamanan po nila. Panandaliang aliw ng kapangyarihan po nila. Panandaliang aliw po ng kanilang kagandahan, ng kanilang kakisigan. Pero ang hindi natin nakikita, pag wala pong Kristo sa puso, talaga pong dadatnan at dadatnan ka araw-araw ng kalungkutan. Wala yung kalakasan, wala yung motivation po, wala po yung inyo pong pagpupursige, lalong-lalo na kapag kayo lamang po ang gumagawa sa ganang sarili ninyo. But if you have Christ with you, gaya ng inawit natin kanina, napakaganda po, in Christ alone. That is the good news. Yan po yung magandang balita. At kahit to nakikita nyo na, minsan kasi mapanghusga natin, ay naku pastor, LGBTQ yan. Talaga hong yan yung mga pinarusahan sa Sodom and Gomorrah. O pagpalagay nyo na nga ho, mapapahamak sila. Yun ba ho ang tinuturo ng Panginoon? Ang pinakita ni Kristo'y kakaiba. Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya, huwag kang umiyak. Mahalaga po ang pagkahabag sa kapwa, sapagkat ang pagkahabag sa kapwa ay pag-ibig at ang Diyos po ay pag-ibig. Tignan niyo po ang isang talata po ng Biblia, dito po sa aklat ho ng Jude, sa Tagalog po ay Judas, pero hindi po si Judas Iscariote ito, no? Sa aklat ho ng Judas, dito po sa 1:22, tingnan niyo po, no? Ang sabi po ng Jude chapter 1 verse 22 to 23, kahabagan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghukom. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo ang lahat ng mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Ano po ang turo ng Panginoon sa atin? Napakaganda po. Kaawaan ninyo, kahabagan ninyo ang mga nag-aalinlangan sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Hindi po yung happy na po tayo, ay kami nasa tama, naririnig namin ang katotohanan kay pastor. Paano po yung mga taong napapahamak? Yung mga taong naniniwala po si Kristo po ay tao lang, na naniniwala po sa pamagitan ng mabubuting gawa. Huwag ko tayong kampante na, basta ako tama yung pinipreach ni Pastor Archie, okay na po sa akin yon, ligtas na kami. Hindi ganoon ang attitude ng Panginoon eh. Uulitin ko po, sabi dito, nahabag ang Panginoon ng kanyang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya, huwag kang umiyak. Ano pa pong pinapakita rito? Sabi nga po ng Jude chapter 1 verse 22 to 23, kahabagan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Hindi ho yung sila po mga mali pananampalataya nila. Ito mga tao to, mga kulto ito. Tama ho, tirahin natin yung kanila pong aral. Pero hindi ho tinitira yung kanilang pagkatao, yung aral ho. Kasi doon po nalulukuban ng hindi tamang pananaw ang isang tao, sinasalaman po ng kanyang puso kung ang aral po niya ay mali. Pero yung tao mismo, ang ganda-ganda ng kautusan ng Panginoon, ulitin ko lamang po kaawaan ninyo mga nag-aalinlangan, agawin ninyo mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Hindi po yung hahatulan na nga sila dahil wala sila sa katotohanan. Tawan-tawa pa tayo. Buti nga, kayo mga ganyan kayo, mga born against kasi kayo. Yun mo mga kapatid agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. At ang iba na may kaawaan ninyo na may halong pag-iingat. Ang pinapasok lang po sa atin o layo po sa atin, kasuklaman ninyo ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Yung mga kasalanan, yun ang kasuklaman natin. Yung makasalanan po, kahabagan natin. Dati rin tayo makasalanan So if there is an opportunity na makisalamuha, kung may mga namatayan, o kaya may mga pagtitipon, may mga Bible studies, may mga prayer meeting, punta tayo doon. There is always an opportunity to do good, an opportunity
to reach out for the lost souls, an opportunity to preach the word of God, an opportunity to help, an opportunity to love our brethren. At sabi nga po ng pinag-aaralan natin, mahabag tayo, huwag tayong judgmental. Kahabagan natin, mahabag tayo sa kasamahan natin sa opisinang hindi nakakakilala. Anytime pag namatay, didiretso po sa kapahamakan. Mahabag tayo sa umaaway sa atin, maging sa mga umuutang po sa atin. Alam na alam po natin, malaking pagkakasala po yan pag kinamatayan po nila at wala silang pagsisisi, alam na po natin kung saan sila tutungo. Kaya muli ho, kahabagan natin ang lahat ng mga patutungo po sa hatol ng Diyos. Ikatlo ho, mga kapatid, dito sa istorya na ito, pinapakita rin ho na ang pagkabuhay ho ay nagmumula sa salita ng Diyos. Hindi kayo pwedeng buhayin ho ng pera. Hindi kayo pwedeng buhayin ho ng oxygen lang. Ang pagkabuhay natin, totoo ho yun, pwede kang mabuhay ho 80 years old, 90 years old. Ayan. Ako nga po'y bumabati po sa aking biyenan. Birthday niya po bukas. 70 years old na yung biyenan ko po. Magandang gabi po. Tatay Rupo. May hangganan din talagang buhay ng tao. Sinasabi ko palagi sa biyenan ko yan. Paano po yun? Ang nagbibigay buhay sa atin, kahit kaya hanggang ngayon malakas tayo, maligaya tayo, at patuloy na gagalak tayo, ang ating pong pagkabuhay ng gagaling sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi po sa Lucas 7, dito po sa 14. Sabi ng Luke chapter 7 verse 14, nilapitan niya at hinipo ang kabaon at tumigil ang may mga pasan nito. At sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Naalala niyo pa ho ba yung pong sinabi po ni Kristo doon po sa anak ho ni Jairo, talita kum, ineng, bumangon ka. Sabi ko, bumangon. Ito naman hawak-hawak po nila yung pong kabaon. At yung hawak-hawak na kabaon hinawakan ni Jesus. At sinabi po ni Jesus dito, di ho ba? Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. O ano nangyari Bumangon ho ba? Siyempre, babangon po yun. 100%, walang kaduda-duda. Si Kristo kasi may-ari ng buhay At dito sa ikatlo, ang pagkabuhay natin, physically, spiritually, ay nagmumula po sa salita ng Diyos. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Sabi po ng Juan dito po sa John chapter 6 verse 63. Ayan. Ano po sabi ng John chapter 6 verse 63? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Sino po ang nagbibigay buhay? Yung salita po ng Diyos. At ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. Ayun po yun. Kaya mga kapatid, magandang gabi po kay Sister Aster. Magandang gabi po sa inyong lahat diyan, kay Sister Linda Pineda, Sister Jean Cariaga. Magandang gabi po. Lalong-lalo na dito po kay Maria Victoria po. Ayan po. Purino ang Panginoong Diyos. Yan ang nagbibigay kay Maria Victoria Manuel po. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalaan kayo kay Jeffrey Corpus. At lalo tigit po sa lahat po na mga naka-tune in sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Yan. Sana nakakarating ito dyan sa Japan, kina Midori po, at saka po kay Sister Lizette. Sa California po, kay Brother William po. Doon po sa mga kapatid natin sa United Kingdom. Sa Canada po, sa Australia, binabati ko po ang kuya ko. Magandang gabi po. Andiyan na po si Sister Leia, magandang gabi rin po. Kaya tingnan nyo sabi po ng Juan 6, dito po sa 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao sapagkat ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. Pag sinabi po ni Kristo, binata, bumangon ka, mula po sa pagkakahimbing ninyo sa kasalanan o kaya mula po sa pagkakapatay ninyo dahil patay kayo sa kasalanan, mabubuhay kayo at kayo po'y babangon bilang isa ng bagong nilalang. Sabi po ng Biblia, sino man nakipag-isa kay Kristo ay nagiging isa ng bagong nilalang. Yung dati pong
buhay niya ay wala na at ang bago po ay dumarating. Tingnan niyo po, nabubuhay po yung isang tao po na patay na. Ayan. Kaya napakaganda po ng pinag-aaralan natin. Magandang gabi po sa inyo, Sister Menchi. Good evening po. So hindi lang po ang pagkabuhay ay nagmumula sa salita ng Diyos. Ikaapat, ito yung maganda, ang pagdalaw ng Diyos ang makapagbabago po sa makasalanan. Ito pong tinatawag natin na mula po sa pagdalaw ng Diyos. Sabi po dito ng Lucas 7:15 hanggang 16, in the book of Luke chapter 7 verse 15 to 16, bumangon ang patay at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Ayan, biro mo, bumangon yung patay. Sabi po ng Panginoon, binata, bumangon ka. At bumangon ang patay at nagsalita at siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Ano po ang natural reaction? Of course, maski ako ang nakasaksi niyan, matatakot ako. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating na sa atin ang isang dakilang propeta, dinalaw na ng Diyos ang kanyang bayan. Kung titignan po natin sa larangang espiritual ito po, yung isang tao po na ang puso niya'y bato. Sabi po ni Ezekiel, papalitan ko ng isang pusong laman. Yung isa pong tao na talagang patay na, bulag at wala na pong pag-asang makakilala pa sa Diyos, pero pumasok ang banal na espiritu, binago ng Diyos ang laman ng kanyang puso. Talagang hardened criminal siya, talagang hardened po na binabai siya. Pero napakarami ko pong nasaksihan mula sa pagkakamatay po nila sa kasalanan, dumating po't dinalaw sila ng Diyos at sila po ay naging isang bagong nilalang. Alam niyo po, nangyari sa buhay ni Nicodemo po yan at nais kong basahin po. Nung pong si Nicodemo mismo po ay dinalaw ng banal na espiritu sa pamagitan ni Kristo. Sabi po dito sa Juan sa 3:1 patuloy. Sabi po ng John chapter 3 verse 1 hanggang 3, may isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo at siya ay pinangalanang si Nicodemo. Ayan. Siya ay si Nicodemo at sa nakabilang siya sa grupo ng mga Pariseo. Ayan. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo na mula sa Diyos, sapagkat walang nakakagawa na mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Tingnan niyo po, dinalaw siya ng Espiritu ni Kristo. Bakit ho? Bumukas ang puso niya nung nagsalita si Kristo. Sabi po ni Kristo, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. At alam niyo po, tinignan ko po yung ebidensya sa buhay po ni Nicodemo eh. Alam niyo po, sa lahat po ng pwede nating makita po na biblical character, ito po si Nicodemo, ang pinakamapalad po na nakita ko. Bakit? Ang kaluluwa, ang puso po ng Biblia sinabi sa kanya direkta ni Jesus. Pariseo po siya, hindi nga ho siya naniniwala kay Kristo eh. Pero sa kanya iniwan yung John 3:16. Sinabi po ni Kristo nung siya po'y dumalaw dito po sa puso nito pong si Nicodemo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang ibinigay ang kanyang sariling at bugtong na anak. Na kung sino man na manalig sa kanya, hindi na mapapahamak, kundi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Nicodemus accepted the Lord Jesus Christ. Tinignan ko po ang buong Biblia. Siya po ang kumuha ng bangkay ni Kristo. Bakit naman po niya kukunin? Kaaway niya nga nila bilang pariseo si Kristo. Kinuha niya, nilagyan niya ng pabango, tinulungan niya po si Joseph of Arimathea at tinago po nila, iniayos po nila ito pong katawan ni Kristo. Bakit niya ko gagawin yon? Kasi dumating ang pagkakataon nung dinalaw siya ni Kristo, nakilala niya ngayon ang salita po ng Diyos. Uulitin ko lamang po, ang pagdalaw ng Diyos ang siyang makapagbabago sa isang makasalanan. Sabi po dito, dumating na sa atin ang dakilang propeta at dinalaw na ng Diyos ang kanyang bayan. Kayo po ba'y dinalaw na ng Diyos sa inyong puso? Dinalaw na po ba kayo ni Kristo sa inyong pong mga pag-iisip? Dumating na ba yung inyong puso na bigat na, patay na kayo sa kasalanan? Pero dumating ang pagdalaw ng Diyos, katulad po sa babaeng Samaritana, katulad po kay Kristo, katulad ho kay Nicodemo na ginawa ho ni Kristo.
Katulad ho kay Sakeo, katulad kay Mateo, katulad kay Andres, katulad ho kay Felipe, kay Nathanael, ano? Dinalaw na ba tayo ng Panginoong Diyos at naramdaman natin ang pagbabagong naganap? Tatandaan ninyo, may tinuturo po ang mga aralin na ito. Sapagkat ang pagdalaw po ng Diyos ang siya lamang pong makapagbabago sa isa pong makasalanan. Mga kapatid, minsan ho, yung mga istorya po na ito, akala lang natin, ano ho, ay, binuhay lang naman ni Kristo po yung pong anak ng byuda sa Nain. Ay, binuhay lang naman po ni Pedro, yun pong nahulog na si Eutico, yung namatay po na si Dorcas at Tabitha. Ay, binuhay lang naman ni Kristo si Lazaro. Alam na natin yan. Binuhay lang naman niya ang anak ni Jairus, ano? Pero sa bawat kwentong ito ay palaging may mga nakapalaman po na matututunan tayo. Kung tayo ho ay patuloy na makikisalamuha, may mga oportunidad kayong makikita. Sabi nga ni Kristo, napakadami ng aanihin, ngunit napakakonti po ng aani. At lahat ng mga gagawin natin, kung may kahalong pagkahabag po, makikita yung pag-ibig sa puso natin. Ayan. Kasi ang kahabagan po ay nagdudulot po ng pag-ibig yan, kapatid eh. At gaya po ng ating pinag-aaralan ngayon, ano ho, maski po yung pagdalaw ng Diyos na yan, makapagbabago sa buhay natin. Bakit? Once dinalaw tayo ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay, makikita nyo magbabago at magbabago ang inyong buhay. Nung naranasan ko po ang pagdating ng Diyos sa aking buhay, ang naranasan ko ay ang kapaguran po ay hindi magaganap sa inyo. Sabi nga nung mga iba sa akin, magpahinga ka, baka mamaya mag-collapse ka. Eh pag nag-collapse po kung gumagawa ng kalooban ng Diyos, di hallelujah kapatid, hindi ba? Pero ang isa pong nararamdaman ko, wala pong pababayaan na lingkod ang Diyos, lalo't may pinapahatid siya na aral, pagkain tubig sa kanyang mga hinirang na mga anak. At pag ginampanan po ng isang pastor po yon, saan man dako siya naroroon, gaano man siya kabisi, sabi po nung aking kasamaan kanina, o aalis ka na naman, maaga, may lakad pa tayo, e-enjoy naman tayo ngayon dahil natapos yung field trip natin. Sabi ko, may Bible studies kaming gagawin. Mauna na kayo kung saan man kayo mag-happy-happy, pero priority ko, sana maunawaan ninyo na mag-broadcast at magpapahayag po ng salita ng Diyos. Ayan po, sabi ko na lang, makinig na lang ho sila sa Peace of Harvest. O kung saan man kayo naroon po, pupunta daw sila sa Timog. Sabi ko, ang bahay ko'y nasa Timog lang. Sabi ko gano'n, may kaunlaran kasi yan eh. Yung acronym na UNLAD. Ang ibig sabihin ng UNLAD, unahin natin lamang ang Diyos. Pag inuna natin lamang ang Diyos, and we pray the prayer of Jabez, sabi ng prayer natin, ano, that you are going to enlarge our territories and that you are going to bless us, O God, that you are going to let your hands be upon us and you are going to keep us away from harm so that we will not feel pain and that you are going to answer all our requests. Ipapadama po ng Diyos yan pag inuna natin lamang po siya. Kaya muli ho, sa ating pagtatapos, sino ba ho'y nagbibigay ng buhay? Ayan. Ang sabi po ng ating pangwakas, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Ito po ay sabi ng Juan 1:4. Kaya sana po sa atin pong talata na ito, nasa Panginoon ang buhay at ang buhay po ang nagbibigay ng kaliwanagan at ng ilaw. Si Kristo po ang buhay. Wala po kayong dapat ikatakot na baka mamatay ako sa pagod, baka mamatay ako sa patuloy po na mga pressures. No. Kahit mamatay ka pa, basta nanampalataya ka at sinusunod mo ang gawain ni Kristo, anytime po, yan ang sabi ko at commitment ko, kaya akong buhayin ng Diyos. Huwag kayong iiyak po. Umiyak kayo dahil sa mga panguna po, tao kayo. Pero pag namatay ang tao dahil siya'y masigasig at masipag sa Panginoon, dadagitin siya ng Panginoong Diyos. Isasama po siya ni Kristo dun po sa buhay na walang hanggan. Sabi po ni Sister Leah, Amen. Sister Aster, Amen. Ni Pastor Elmer, Amen. Si Crisel, Amen. Nanay Soli, Amen. Maribel Ray Buenan po, Amen. Sister Mila, Amen. Sister Baby, Amen. Sister Bev, si Georgie at si Sister Belinda,
at Sister Menchi ulit. Amen at amen. Muli ho, tayo po ay nakatapos na naman. Salamat sa mga panalangin nyo kanina, Nanay Soli. Natapos ang aming field trip. Natapos po ang amin pong gawain na hindi po nahahadlangan ang pagpapahayag natin ng salita ng Diyos. By next week po, tayo po ay nasa LU. Nasa La Union po ako by next week dahil nandun po ang team building natin. Pero mas malapit naman ho yung La Union kaysa naman ho sa Sarangani. At tuloy pa rin ho ang Bible studies natin kung loloobin po ng Diyos. So nandyan tayo sa La Union po sa susunod po na pagkakataon. This coming Wednesday, June 10, we will have a live broadcast po sa LU sa San Juan, La Union. Bet ako naroon po ang atin pong team building po sa amin pong mga official ng UST. Tayo po mga kapatid ay natapos na at magdako po tayo sa pangwakas pong panalanginan. Ama naming makapangyarihan, patuloy po na natapos po ang isang mahalagang gawain, ang pagbangon po ng anak ng byuda. May mga pinakita ka po sa amin na mga mahahalaga na naman po na mga katuruan at mga aral na aming kapupulutan po ng mga mahahalaga pong mga aral. Salamat po Panginoong Diyos sa kalakasan, salamat sa mga na-accomplish na trabaho, at muli po hinihiling ko po Panginoon ang paggagabay niyo po lalo na po sa muli pong pag-alis at pagpunta po ng La Union. Patuloy naming hinihiling po Lord ang inyo pong kapangyarihan, ang traveling mercies po by next week. I also pray right now po Lord na patuloy niyong pagtagumpayin po ang lahat ng meeting namin for our 34th anniversary po this coming June 7. Bigyan niyo po muli ako ng kalakasan para mabautismohan po ang 5 kapatid po mula sa Puray sa kanila pong pagdako this Sunday po para sila po ay maka-attend ng meeting at makapagbautismo po sa pangalan ni Jesus. Muli Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang kalakasan ko, ikaw ang kaliwanagan ko, ikaw ang katwiran ko at kabanalan ko. Salamat ng marami sa pahiram na lakas, sa pahiram po na pagpapala, pag-iingat, magandang kalusugan. Sa gabi po na ito, pinananalangin ko rin po ang mga pagkain na akin pong kakainin, at pagkatapos po nito ay after ng panalangin po, ang pagpapahinga po para po sa panalanginan po namin bukas po ulit. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid pong nakinig. Ibalik niyo po sa kanila maka 1,000 beses po ang pagkauhaw at pagkagutom po sa inyong banal na salita. Muli, magandang gabi po. Ito po ang aming pagsusumamo at panalangin, Ama, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli ho, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, sumaatin nawa po ang gabay, ang patnubay, at lalo tigit po ang pag-ibig at ang kaligtasan ng Diyos. Magandang gabi po at mahal na mahal ko po kayo. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga at sa darating po na linggo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah.